At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Orpi sa munisipyo, pinalilinis ni Mayor ng Laguna. Mainit na pinag-uusapan kamakailan sa social media ang naging hakbang ni Mayor Benjo Baltazar Agaraw matapos nitong ipag-utos ang pagpapatanggal sa mga empleyado ng munisipyo na nakasama pa rin sa listahan ng Pankapit Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Mayor Agaraw, hindi nararapat na sumahod na sa lokal na pamahalaan ay tumatanggap pa ng ayuda ang mga ito na inilaan lamang para sa pamilyang walang-wala. Sa kanyang pahayag, binigyan ng alkalde ng pagpipilian ng mga nasabing empleyado kung ang maglingkod sa bayan bilang kawani o magbigay daan sa mga totoong mahihirap na umaasa ng tulong ng gobyerno upang matiyak na walang abuso at palakasan sa sistema. Kasunod na naging viral na isyong ito, nagbigay ng opisyal na paglilinaw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Nueva Ecija, ukol sa tamang proseso ng pagpapatanggal ng mga hindi karapat-dapat na miyembro ng programa. Ipinaliwanag na ahensya na ang opisyal na listahan ng mga benepisyaryo ay ibinabase sa datos ng Community-Based Monitoring System o CBMS na pinangangasiwaan ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pakikipagtulungan ng bawat lokal na pamahalaan. Dahil dito, perpekto ang listahan. Dahil hindi perpekto ang listahan, sumasa ilalim pa rin ito sa mabusising validation ng mga assigned social worker bago tuluyang maaprubahan ang mga pangalan. Ang lahat ng patakaran ng programa ay nakabatay po sa Republic Act No. 11310 o 4Ps Act, ang opisyal na batas na nagpapatakbo at nagtatakda ng mga alituntunin sa pamamahagi ng tulong pinansyal. Sa ilalim ng batas na ito, ang pagsisinungaling sa totoong estado ng buhay para makakuha ng ayuda ay may parusang 1 buwan hanggang 1 taong pagkakakulong, multang 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos at obligasyong ibalik ang lahat ng nakuhang cash grant. Ipinapatupad o ipinatutupad din ng DSWD ang 3-strike policy na nagtatapos sa tuluyang pagkadalis para sa mga hindi sumusunod sa mga kondisyon ng programa tulad na lamang po ng pagdalo sa Family Development Session. Sa kabila ng mga mahigpit na patakarang ito, protektado pa rin ang batas sa mga benepisyaryo laban sa pamumulitika dahil tanging DSWD lamang at hindi ang mga lokal na opisyal ang may kapangyarihang magpasok o magtanggal ng pangalan sa programa gamit ang kanilang opisyal na sistema. Para sa mga mamamayang nais magsumbong ng mga hindi karapat-dapat na miyembro na nakikinabang sa programa, maaaring magsumite ng sumbong sa pamamagitan po ng pag-fill up ng grievance form sa 4Ps office sa inyong munisipyo. Maaari din pumunta ng personal sa DSWD main office na matatagpuan sa YMCA Cabanatuan City. Gamitin ang online DSWD IGRMS portal o kaya naman ay tumawag ng direkta sa hotline ng gobyerno na 8888.